bumalik sa showbiz? Ayun po, bukod po sa parang practical decision po siya eh. Kasi after pandemic, lahat tayo kailangan natin ng trabaho. And swerte ako na may willing magbigay sa akin ng trabaho. Parang sino ako para tanggihan yun yung iba naglulumpasay, nagkakanta ko ba para makahanap nung pandemic ng trabaho. Lahat sila nawawalan ng trabaho. Parang ito may chance ako. And may mga sumusuporta sa akin, may naniniwala sa akin. And sabi talaga ng mga best friend ko noon at the time, kaya ko, nandun pa din. Hindi, nakikita nila na pag nagkukwento ko, hindi nawawala yung story sa mata ko. So alam nila na makikita at makikita po yun ng audience if ever babalik ako sa TV. Parang doon ko na-realize na, hindi ko man siya araw-araw ginagamit, pero hindi pa rin siya nawala. Hindi ko lang siya nagagamit, hindi ko lang siya na-maximize, pero hindi siya nawala. So parang doon ko naisip ko na practical decision siya. Kailangan ko siya. Ayoko na hanggang doon lang siya. Na kung saan lang ako nag-stop, yun na yun. Yun na si Cyril Manabat. Yun na yung pinagpaguran ko, pinagpilahan ko ng mga auditions, pinagtanggapan ko ng rejections. Hindi siya hanggang doon lang. Meron at meron po siyang mapapakita at mapapatunayan pa na hindi pa po alam ng mga viewers. And alam ko po na meron talaga. Hindi ba naging mahirap yung transition from, syempre yung mga characters mo dati mo, yung mga gano'n na child star. Tapos ngayon, isa ka ng actress. Mahirap ba yung transition? Siguro, yung transition po kasi, na-feel ko po siya before Wildflower. Nung nag-Wildflower po kasi ako, doon ako naging teenager. So, yung Wildflower, nung ginawa ko po yun, kaya isa rin po yun sa paborito ko. Kasi doon, medyo gamay ko na po kung paano gamitin yung mata ko, kung paano gamitin yung emosyon ko. Unlike nung bata ako na kung ano lang yung nasa script, kung paano lang gusto ng director. Hanggat kaya ko ibigay, yun po yung mabibigay ko. Pero ngayon, pag kaya ko gawa ng bali yung scene, parang nabibigay ko po siya. And mas naiintindihan ko po yung mga storya, yung mga background ng character, ng role, dun sa Wildflower. So, hindi po sa 6 years ako nag-adjust. Before Wildflower, dun po ako nag-adjust slowly and dun ko po nahag lalo yung craft ko and kung paano ko po gagawin yung pag-portray ko sa mga character. Kaya hindi po ako nahirapan nung bumalik po ako this year, last year. Okay, so dumaan ka na rin ng maraming workshop nung bumabalik ka. Dumaan ka pa rin sa workshop. Hindi po. Parang kung may workshop po kami, familiarity workshop or kasama po yung mga cast, parang ano po yun, team building, parang ganun po. Opo. Kahit nung bata po kami, hindi po kasi uso yun noon. So, kumbaga kapag ka nakita ka ng director na, parang pwede na. Pagka may tiwala siya, pero literal po talaga yung sinasabi namin, grabing tiwala. Kasi hindi naman po nila kami nakita mag-workshop. Wala naman po kami recommendation sa ibang director. Pinagkatiwalaan lang po kami ng mga producer, ng mga director, ng mga talent scout na nakakita sa amin. So, ang galing talagang actress ka talaga. Ganun na ang pwedeng sabihin. Boy. Hindi ka dumaan sa workshops eh. Naranasan ko lang po yung workshop nung nire-require na po sa Star Magic. Kasi parang nung panahon po ni Shabak, parang may, pero hindi po namin siya nakaano. Yung sa adults po kasi siya, pero yung mga mas bata, ayun, parang nire-require po nila na mag-attend ko din. Yun lang po yung mga talagang training. Okay. Natural na actress ka talaga. Siguro okay din po yun, parang may rawness. Diba? Para hindi niyo po nafe-feel na niloloko ko kayo sa mata ko. Para yung totoong emosyon po ng karakter yung nararamdaman.